Hi Gaito Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin ko lang yung tanong kung ang Prime Pinas ba o yung Prime PH ay legit o scam na platform. Kikita ka ba talaga dito o hindi? Pero kung wala ka pang idea dito, sagutin muna natin kung ano nga ba yung Prime Pinas o Prime PH. So ang Prime Pinas po ay isang website o platform na nag-aalok ng cryptocurrency trading services. Ang layunin daw nito ay tulungan yung mga tao para kumita ng passive income sa pamamagitan ng investment plan. Ang Prime Pinas ay meron pong dalawang investment plan. Una ay Pioneer at ang pangalawa naman ay yung Prime. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung legit nga ba yung Prime Pinas, masasabi ko based on my personal knowledge at opinion ko lamang po ito masasabi ko nakabilang ang Prime Pinas sa mga platform na hindi legit at kailangan po nating iwasan. Kung titingnan ko ng mabuti kung paano kumikita yung Prime Pinas, masasabi ko na isa itong Ponzi scheme. Same ito sa Elevate Global. Pareho ng scheme, pareho ng plano, pareho ng pamamaraan kung paano kumikita, pero iniba lang yung tawag ng pagkakakitaan at yung pangalan nila. Ngayon, paano ba natin malalaman kung ang isang platform ay kabilang sa mga investment fraud? Ano ba yung mga sign para masabi mo na itong platform na ito ay isang Ponzi scheme? Pag-usapan natin yung 8 sign para malaman mo na agad na hindi legit ang isang platform at para maiwasan na natin ng mas maaga. Unang sign ay too good to be true ang kita. Okay? Example, 30% ROI sa loob ng 7 days. Okay? O 5% daily profit o 70% return in 14 days. No, bakit ito scam? Kasi 5% daily return ay equivalent na po yan ng 150% per month. Sa isang taon, kung kukumpitin natin, ang daily return na yan ay aabot na yan ng 1,825% return. Imposible na po ito sa kahit anong legal at regulated na investment platform. Ang tanong, magkano ba yung average ng percentage ng kita per annum sa mga legit na investment dito sa Pilipinas? Example, time deposit. Kapag naglagay ka ng pera sa bangko, umaabot lang po yan ng 0.25% to 1.5% per year. Sa Pag-ibig MP2 naman, 6% to 8% per year lang, pero hindi pa ito guaranteed. Pwedeng mas bumaba pa yan. Sa stock market, average, sabi ng PSEI, 5% to 10% per year. Sa mutual fund, 4% to 12% per year. Sa bonds, government or corporate, aabot lang po yan ng 3% to 6% per year. Ngayon, kung pagkukumpara ko yung percentage ng profit dito sa Prime Pinas at sa sign ng isang investment scam, masasabi ko na kabilang ang Prime Pinas sa hindi legit na platform. Bakit? Kasi ang kita ng Pioneer Plan ay umaabot po ng 30% sa loob ng 7 days. At ang Prime plan naman nila ay 70% profit sa loob ng 14 days. Too good to be true na po yan. So kung meron kang account dito kapatid sa Prime Pinas, ang pinakagagawin mo lang talaga dito ay mag-hold, okay? Bumili ng plan, then i-hold mo yon. Kapag activated na yung plan kapatid, ma-hold yan. For example, dito, 14 days, kikita ka po ng 70% profit dito. Okay, so kung naglagay ka ng 500,000, ang profit mo dito ay 350,000 pesos once na matapos yung 14 days. Wala pong ganitong klase na legit na investment. Ang tawag po dito ay Ponzi scheme kapatid. Nakatulad na ginagawa ng Elevate Global. Okay, so iniba lang nila yung tawag, pero same po ito sa Elevate Global. Pangalawang sign ay wala pong malinaw na produkto o serbisyo. Example, na mga scam na platform, mag-i-invest ka, kikita ka ng 50% next week, pero walang malinaw kung saan napupunta yung pera. Kapag tinanong mo kung paano sila kumikita, sasabihin lang, okay, trading kami, AI bot na yung bahala, secret strategy namin yan, dun palang red flag na po yan. Ano yung platform o kumpanya na mayroong malinaw na produkto, like for example, insurance, stocks, lending, crypto exchange, e-commerce. Ngayon, titingnan mo pa yan kung talagang mayroong totoong lisensya ba, may business registration ba, okay? May SEC secondary license ba? Kapag tumatanggap ng public investment, dapat may SEC secondary license ang platform o kumpanya na pagbibigyan mo ng pera. Ano ba yung mga legit na platform dito sa Pilipinas? Okay, na merong SEC secondary license.
Call Financial, legit na platform na nag-o-offer ng stock market, legit na stock market broker. Sedbox Philippines, legit na investment sa mutual fund. GCash G-Invest, okay? O BPI Invest, legit na investment pagdating sa mutual fund. O bonds, pagdating naman sa cryptocurrency, nandyan si Bybit, nandyan si OKX, nandyan si Binance kung nasa ibang bansa ka, na nag-o-offer ng copy trading, ng trading bot sa crypto, at iba pa. Ngayon, kung pagkukumpara ko ito sa Prime Pinas, masasabi ko na hindi legit yung Prime Pinas kasi walang malinaw na produkto o serbisyo ang Prime Pinas na ino-offer nila. Walang proof na yung perang binibigay mo sa kanila ay tunay na tinitrade. At yung trading, okay, too good to be true po, 30% to 70% na profit ng walang kahit anong actual historical data, okay, masasabi ko na dito pa lang red flag na yung Prime Pinas. Pangatlong sign, referral commission o nakafocus sa recruitment. Paano mo makikita na nakafocus ang isang platform sa recruitment? Una, kapag mayroon itong indirect referral, ang tunay na referral program o referral system, kailangan nakafocus po yan sa product sales kung nasa business operation ka, katulad ng Lazada, okay? Pero hindi dapat ito o hindi ka na dapat dito kikita sa mga indirect referral mo. Sasaliwa na po yan sa business model mo sa tunay na referral program o referral system. Kapag ganun po, meron kang indirect referral, mapupunta na po yan sa MLM scheme, kung saan ang MLM scheme focus sa recruitment kasi doon nabubuhay yung kumpanya sa mga taong papasok o mag-i-invest ng platform. Kung sa trading naman yung pag-uusapan natin, dapat kinukuha ang commission sa transaction fee kasi yun yung kita ng company. Kung ang commission ay kinukuha sa deposit o sa pera na nilagay mo, okay, yun po ay isang sign ng scam. Bakit? Kasi loss po yan ng company. Bakit kukuha ka ng commission sa pera hindi pa naman nakakapag-produce ng kita? Bakit ka kukuha ng commission sa hindi mo naman pera? So dito sa Prime Pinas, ang commission ay kinukuha sa deposit ng invite mo, which is sign po yan ng Ponzi scheme at pyramid scheme. Ibig sabihin, ang Prime Pinas ay nabubuhay lang sa mga taong bagong pasok na mag-i-invest sa platform nito. Kasi yung perang ilalagay ng mga bagong investor ay yun yung ipangbabayad sa mga lumang investor. Pang-apat na sign ay hindi kilala ang founder o CEO. Example, wala ka makikitang public profile sa LinkedIn o hindi mo mahanap sa Google yung tao na yon o yung nagpapakilalang CEO para masabi kung credible ba talaga yung tao na yun sa field, kung saan ang company niya o kaya naman gumagamit ng mga fake name o stock photos. Kasi sa mga legit na kumpanya, kilala kung sino yung founder at CEO. Mayroong track record sa business o finance o so kung ano yung field nila. Okay? Verified sa LinkedIn. Mahanap yung information sa public, sa Google o kung saan-saan. Ang maganda dito sa Prime Pinas, meron pong taong nagpapakilala na CEO. Pero red flag po ito para sa akin dahil yung credibility ng tao na yon na nagpapakilala ay hindi po mataas. Wala pong credibility. Okay, wala akong nakikita ng credibility para magpatakbo ng isang investment scheme. Wala siyang kahit anong information sa Google o sa LinkedIn. Walang track record, basta lumitaw na lang. Okay? Na bagong CEO. Gaano ba siya kagaling mag-trade para makapagbigay ng 30% to 70% profit sa mababang panahon? So yan yung mga tanong na masasabi ko na red flag dito sa Prime Pinas. Panglimang sign para masabi natin na hindi legit ang isang platform at kailangan nating iwasan ay yung fake o generic ang license. Kapag registered sa DTI ang isang platform na nag-o-offer ng investment, red flag po yan. Ang DTI para lang po yan sa mga negosyo at hindi sa investment license. O kaya naman, ang isang platform ay mayroong fake na SEC certificate, hindi ma-verified, o kaya walang secondary license para mag-solicit ng public investment. Kung pagbabasehan natin dito, masasabi ko na kabilang ang Prime Pinas sa mga hindi legit. Bakit? Kasi DTI lang ang hawak ng Prime Pinas at hindi SEC secondary license. So dito pa lang, makikita mo na at malalaman mo na hindi legit ang Prime Pinas. Pang-anim na sign ay hindi transparent sa withdrawal policy. Example ng scam, okay, withdrawal every Friday o Monday. O kaya naman, may maintenance fee ba ako makapag-withdraw ng pera? Ibig sabihin, kailangan mo munang magbayad para makapag-withdraw. O kaya naman, yung withdrawal ay umaabot ng 5 to 7 days bago mo makuha yung kinita mo. At minsan may mga platform na kailangan mo munang mag-recruit bago ma-unlock yung withdrawal. Kapag naka-experience ka ng mga ganun kapatid, automatic scam na po yung platform na yan. Ang kagandahan dito sa Prime Pinas, everyday pwede ka makapag-withdraw ng kinita mo. Iyon lang isa sa nakita kong maganda dito. Pang-pitong sign para masabi na ang isang platform ay hindi legit o kailangan nating iwasan dahil sa pressure tactics. Example, last day mo na lang yung promo, okay? O limited slots lang. Kailangan mo mag-invest
Ngayon, okay naman, magpapakita sila ng 100% money back guaranteed. Sa mga legit na investment, walang mabilisang kita, okay naman, hindi mo kailangan agad-agad kang pumasok. So, meron kang time para pag-isipan yung mga bagay-bagay, kapatid. Sa legit na investment, kapatid, wala pong guaranteed na profit. Plus, mayroong risk disclosure documents bago maglagay ng pera. Kasi dito sa Prime Pinas, walang risk, 100% win rate, kikita ka ng 30% hanggang 70% profit. Kapag guaranteed, walang katalo-talo, walang risk, yan po ay red flag. Okay? Kapag ang isang platform ay nagpapangako ng isang garantisadong kita, malaki ang posibilidad na maglaho ito na parang bula. So, kailangan nating iwasan ang mga ganitong klase ng platform na mayroon po si Prime Pinas. Okay? Pangwalong sign, walang third-party audit o proof of funds. Example, walang silang pinapakitang proof na nagte-trade, walang access sa live trading account, walang kahit anong audit report mula sa legal audits. Doon pa lang makikita mo na kung ang isang platform ay scam o hindi. Bakit? Unang-una, sa mga legit na platform na nag-o-offer ng investment, may third-party auditor po yan. Transparent sa fund allocation, may proof of funds, may live trading history, at may financial report. Ang hindi ko nagustuhan dito sa Prime Pinas, kung pagbabasehan natin dito, yung tinalakay natin, sa pangwalong sign, wala kang access sa actual trading account, hindi mo nakikita yung real-time trade, execution, PNL, risk management, o walang kahit anong API connection sa real trading. So, walang malinaw na proof na nagtitrade talaga. Puro statement lang. Pangalawa, ang pinapakita nila sa dashboard ay isa lang mock dashboard. Ibig sabihin, scripted lang. Walang actual trade results sa Bybit at walang tunay na execution. Ang pinapakita lang sa'yo na kunwari, meron pong nagtitrade dahil dumadagdag yung profit mo. Pero ang totoo, visualization lang po yan katulad ng Elevate Global. Okay? So, kinuha ko po lahat ng file dito sa loob ng website nila at ito yung mga file. At sinuri ko po ito. Wala po akong nakita kahit anong ebidensya na magpapatunay na nagtitrade gamit itong Prime Pinas o connected sa kahit anong exchanges. Dito sa file ng Code 38, meron ka dito makikitang API. So, ang purpose po nito ay para po sa pag-activate ng plan o pagbili ng investment package. Okay? So, meron pang isang API. Itong API naman na ito, ang purpose nito para mag-claim ng kita mula sa plan. Okay? Meron din sila ditong API para sa reinvest. So, ang purpose naman nito ay gamitin ulit yung earnings pagbili ng bagong plan. So, yung computation, kapatid, ay makikita dito sa Code 37. Makikita mo yung... So, ayan naman, ang purpose naman nito ay kinukuha yung lahat ng package ng user kasama yung progress at earnings. Ibig sabihin, ito yung ginagamit para ipakita sa dashboard kung magkano yung kinikita mo. Ibig sabihin, dyan nangyayari yung computation ng profit sa dashboard. Base sa mga file na to na galing sa website nila, wala po akong nakitang kahit anong ebidensya na magsasabi na meron pong trading na nangyayari. Okay? Yung mga APIs, okay, na nakikita dito sa code ay doon lang po nangyayari yung computation kung bakit nagbabago o nakikita mo nagbabago, dumadagdag yung profit, pero yung tinatawag na trading ay wala po. Okay? Walang access sa actual trading, walang access sa Binance o Bybit o kahit anong exchange gamit yung API case na makikita. So, walang link sa public trading account. Okay? Walang live feed o screenshot ng tunay na trade executions. So, ibig sabihin, scripted lang yung dashboard. Nakita natin na mayroong percentage nakita, pero hindi po yun galing sa real-time market condition, kundi sa reprogram ng values na kinukompute sa back-end. Sa ang file nakita yung scripted setup dito po sa Code 37. So, makikita mo yan dito, kapatid. Ayan, hanggang dito. Ayan. So, yan po ay junction kung saan yung calls ng API na V1 package list ay para makuha lang yung list of active plans in earnings. Walang kahit anong local computation dyan, kapatid. Ang earning values na lumalabas sa dashboard ay nakadepende lang sa server response. Anong ibig sabihin nito? Ang kita mo sa dashboard ay hindi kinocompute sa browser mo. Wala tayong makitang access o reference sa market data. Wala rin kahit anong live price tracking or kahit anong trade results feeding
ng kinita mo, ang buong tubo ay galing sa JSON file response mula sa API ng kanilang backend. Possible na ginagawa nila yung backend pero dapat meron po tayong nakikitang sign dito sa frontend. Pero dito wala po. Pangatlo, walang proof na may tunay silang capital na tinetrade talaga. Walang third-party transparency tools. Dito pa lang sa mga tinalakay natin, okay? Dito sa 8, 7 out of 8 na mga sign para masabi na hindi legit at kailangan nating iwasan ng isang platform o website ay tinamaan po ng Prime Pinas. Una, too good to be true ang kita sa Prime Pinas. Pangalawa, walang malinaw na produkto o serbisyo. Okay, pangatlo, focus sa recruitment o nakabase lang sa bagong pasok o investor ang kita ng company at hindi sa produkto o serbisyo. Pang-apat, walang malinaw na impormasyon sa CEO o walang credibility. Pang-lima, walang tamang lisensya para mag-operate ng investment. Pang-anim, mayroon po silang pressure tactics. At pang-pito, walang third-party audits o proof of fund. So ang review ko dito sa Prime Pinas, ito po ay hindi legit na platform. Katulad po ito ng Elevate Global. Nakikita ko na isang Ponzi scheme na platform na nabubuhay lang sa mga bagong pasok o bagong investor at possible na maglaho ito na parang bula katulad ng mga na-review ko dito sa YouTube channel ko. Kailangan po natin itong iwasan at hindi magandang i-promote sa mga tao. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masabi mo sa platform nito? Naniniwala ka ba na ito ay legit? At paano mo nasabi na ito ay legit na platform? O isa ka sa mga naniniwala na itong platform nito ay pwedeng maglaho na parang bula sa mga susunod na araw at makapang-scam ng libu-libong tao. So comment po sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo sa tinalakay natin at para makatulong ka na rin sa kanila kung papasok pa sila dito sa platform nito o hindi. So dito na tatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Lando. Bye-bye!